Tapos na natin yung dalawang chapters. Tapos na natin yung dalawang chapters. So ngayon, we'll go through chapter 3. The whole of chapter 3. So tapusin natin yung buong chapter 3 ngayon. Iksi lang naman to. Dadaanan lang yung ibang verses kasi yung makikita naman natin na isa lang naman even the first chapter and the second chapter, actually yung buong Galatians, simple lang naman ang sinasabi ni Paul dito. It's not just to the Galatians. Yes, it's a letter to the Galatians. Pero hanggang ngayon kasi nangyayari pa ito It's a reminder para sa bawat isa sa atin na yung legalism, yung religion, na dapat doon tayo sa finished work of the cross at hindi ka dapat dudulas pabalik doon sa batas, na hindi ka dapat dudulas pa. Yun nga, hindi man, actually kasi nangyari dyan, hindi man sa Old Testament, hindi man sa laws, hindi man sa commandments sa slide back, ang nangyayari, gumagawa naman ng sarili. So dito makikita natin talaga na paulit-ulit na talagang, actually dito sa chapter 3, medyo harsh na nga pagka-harsh na, talagang nag-no holds barred si Paul dito in the way he talked to the Galatians, kung paano niya sinulat ito at sinabi niya talaga, pwede ba, alam mo yung talagang parang you can see his emotions through his writings, na talagang binabanatan niya na wag kayong, wag kayong ganyan, bakit kayo umabot diyan. Sabi ko paulit-ulit yan na kasi nga ang nangyayari sa Galatians, sabi ko yung legalism gano'n na keeps creeping in sa kanila, na after nilang malaman yung katotohanan, after knowing the truth, bumabalik sila na alam naman na nila, natagpuan naman na nila, nadaanan naman na nila, natanggap naman nila. Kaya lang, pag may pumasok lang or siguro mga Judaizers or may mga nagturong mukhang may kiliti sa tenga na mukhang mukhang oo nga ito mukhang maganda nga ito mukhang pwede nga ito mabilis sila naniniwala tapos nalilimutan nila kung ano yung tinanggap nila. Remember, di ba, sa chapter 1, remember sa verse 8 tsaka sa 9, sinabi pa niya, itong mga nagtutulong ito, let them be a curse kasi tinatagdagan nila kung ano yung gospel ng Panginoon. Hindi yan yun. So sabi niya, 2 beses niyang inulit yun, let them be a curse. And then sa second chapter, na-bring up niya din pati yung issue kay Peter, na dahil nga medyo naging aloof si Peter, nang dumating yung mga Jews na kasama ni James, nagbago bigla yung stand niya. We talked about that also. So fast forward nga sa atin ngayon, in today's church, kung titignan ninyo, ganun pa din naman Di ba? Yung legalism nandyan bumabalik Hanggang ngayon, meron pa rin naman mga ibang denominations na talagang yan pa rin naman ang pinangahawakan. Ultimong yung Sabado sa pagsimba, may ganyan pa rin Gumagawa sila kung hindi man old laws, gumagawa naman sila ng mga bagong laws. Na pag hindi mo nagawa, laglag ka na naman. Actually, alam mo, yung iba pa nga, pag kasama ka sa isang church, and then pag umalis ka sa church nila, lilabelan kanilang demonyo na o lilabelan kanilang you've fallen from grace na. Hindi ka naman nag-fall from Christ. Lumipat ka lang ng church na fall from grace ka na. Ganon yung nangyayari. Even up until now, kung nangyayari noon, hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Speaking of, actually, that was last week. Last week yata, I just had a fellowship with a fellow pastor. Alam mo, nangyayari sa kanya. He was in a church. And then nagkataon kasi nung pandemic, makwento ko lang kasi dito tayo sa legalism. Nandun siya sa isang church and then nagkaroon siya ng group na lumago during the pandemic. Tapos nung nag-ask lang siya dun sa leadership na na ito lumaki na nga ito, paano bang gagawin natin dito? Tapos biglang all of the sudden bigla siyang naputol doon sa church. Bigla siyang tinanggal dahil nagmamadali daw siya maging pastor or whatsoever. So maraming mga nangyari na ngayon, syempre, alam, gagawin niya naman doon sa mga na Bible study niya. Syempre, ang iwanan niya yun. So, yun ang nga nangyari. Although naayos yung nangyari doon, umalis na lang siya. Pero masakit nito, nung pag-alis niya doon, na-labelan siya, na kulto siya, na ganito siya, na ganyan siya. Nakakalungkot. Pero, nangyari naman, parang naayos din naman ata ng ibang leaders, kaya lang dito sa branch, ibig sabihin dito sa Philippines na chapter nung satellite nung church na yon, parang na-ban sila ron. Alam mo yung ganun parang alam mo, nilalabelan sila na, nung una nga, kinabahan pa sila, ba't ganun ginawa, baka nga mali yung ginagawa natin, medyo ganun pa yung nangyari. So, condemnation ang ginagawa nila, na kailangan sumunod ka dun sa patakaran nila. Nakakalungkot pa nga, alam mo, isa pang patakaran pala doon sa certain church na yun, kailangan sa every preaching mo, kailangan nandun yung pera, nandito. May mga ganyan na nangyayari. Nakakalungkot kasi even dito pa lang sa letter na ito, dito pa lang sa Galatians, nangyayari na to May mga dinadagdag, may mga kailangan ganito, kailangan ganyan. Paulit-ulit sinasabi.
during ito sa mga epistles na sinasabi talaga, nasabi ng salita ng Diyos, na hindi dapat ganyan, na dapat dun tayo sa freedom na tinanggap natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ayun, nakwento ko lang yun. So, Galatians 3, punta na tayo rito, first verse ng Galatians 3. So dito, sabi ko nga, 1 and 2, nanggaling tayo. So kahit pa paano, naramdaman natin, nasakyan natin, na medyo parang halos na-witness natin habang dinadaanan natin kung ano yung nangyayari. Kung paano inilalathala ni Paul yung letter niya rito. So dito, makikita natin yung emotion niya. Actually, yung emotion niya rito, kung nasundan naman natin from chapter 1 and chapter 2, bago dumating dito sa chapter 3, mauunawaan mo, ba't ganito na siyang katindi? Ba't ganito ng kalalim? Yung sinasabi niya. Sabi niya rito, verse 1, "O foolish Galatians." Ano bigat ito? It's like saying, "Oh, stupid Galatians." O, kung tutuusin, pag itagalogin mo yan, ano ba kayo? Mga kengkoy ba kayo? Mga tanga ba kayo? Parang ganyan ang tinutukoy niya. Yan ang sinasabi niya rito, "O foolish Galatians, who has bewitched you, that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified." So sabi dito ni Paul, ano pa kayo? Ano man nangyayari sa inyo? Ba't nagpapakiengkoy kayo dyan? Why are you being so stupid? Sino ba nang bubudol sa inyo? Sabi niya rito, "Who has bewitched you?" Sinong gumayuma sa inyo? Sinong kumulam sa inyo? Ano ba nangyari sa inyo? Na-hypnotize ba kayo? O ano nangyari sa inyo? Lumabo ba mga mata nyo? Ano ba nangyari sa mga tenga? Anong nangyari sa inyo? Di ba napakalinaw? Sabi niya gano'n. Di ba parang dito sinasabi, di ba napakalinaw ng pagkatanggap ninyo? Actually, sabi niya rito nga, sa sobrang linaw daw nung pagkakatanggap nila, sa sobrang linaw ng pagkakatanggap nila, ng pagkakaunawa nila, nung revelation sa kanila, nung ibinigay sa kanila yung word, parang andun na rin sila nung pinako sa krus. Mas matindi pa nga sila doon sa mga naka-witness sa cross eh. Bakit? Kasi yung mga naka-witness sa cross, all those times, nung mga nandun na tao, wala namang kalam-alam kung bakit nandun nakabitin ng Panginoon. Pero sila, halos na witness nila yung cross, naunawaan pa nila kung bakit dumating yung cross. Tapos ngayon, nagkakaganyan kayo. Ano nangyari sa inyo? Di ba? Tinalo nyo nga yung mga naka-witness kasi kayo alam nyo kung ba't nagkaroon ng crucifixion. Di ba? Mas matimbang kayo. Anong nangyari? Parang, para saan lahat yun? Alam, para, ba't napunta kayo dito? Alam nyo lahat yan eh, na-crucify siya. Bakit? Para saan yung dugo? Para saan yung hirap? Para saan yung hinagpis niya? Alam nyo yun eh. Naunawaan nyo lahat yun eh. Natanggap nyo nga yun eh. Di ba? At lahat yun, lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus, dyan sa krus na yan, para yun sa mga tatanggap sa Kanya. At isa kayo ron. So sinasabi niya dito sa letter na yun. Right now, kung titingnan natin ito, na sinasabi din sa atin ng Panginoon, ano nangyayari sa inyo? Kung bumabalik ka sa legalism, bumabalik ka sa mga rules and laws, alam mo na itong mga to. At ang sinabi ng Panginoon, makakatanggap ang sino mang maniniwala dito. At naniwala tayo. Dito sinasabi ni Paul dito, mga Galatians, ano ba kayo? You knew that the veil was torn, di ba? That Christ has redeemed you from the curse of the law. Actually, sa verse 13 yan. Later, sasabihin niya yan. Alam nyo din na that by His stripes you were healed. So ano nangyari? Can you be that so stupid? Parang yun na sinasabi dito ni Paul. So come to think of it, parang alam niyo yung galing ka sa putikan, marumi ka, puno ka ng putik, damit mo, sobrang dumi, tapos naligo ka, nagsuot ka ng puti, tapos lumublob ka ulit. Parang gano'n na nangyari dito eh. Malinis ka na eh. Ayos na eh. Freedom ka na nga eh. Ano nangyayari sa inyo? Nakalaya ka na sa kulungan, tapos itong nangyayari dito eh. Parang nakalaya ka na sa kulungan, tapos anong ginagawa mo? Hindi ka nga parang hindi ka kinulong eh. Ikaw yung kusang bumabalik doon sa kulungan. Gano'n yung nangyayari dito. So who does that? So sa isip ni Paul, ba't mo gagawin yan? Ba't yung gagawin to? Kaya sabi, oh, foolish of you. So sabi ni Paul dito, and you know what, minsan, not all the time naman, may mga pagkakataon naman na may mga certain people na kailangan makarinig din eh. So ito nga, talagang kinailangan makarinig ng Galatians dito. Christians na kailangan makarinig din. Minsan kasi may mga matinigas pa rin ang ulo na hindi pa rin nila maintindihan. But again, to balance it all, kailangan balansin din natin. Again, from the leading of the Holy Spirit din naman yan when you do this. Hindi naman lahat. Kasi yung iba, galit na out of the flesh. Meron namang righteous anger na kailangang ipaintindi mo na tinatawag natin na tough love. Kasi kung mahal mo talaga yung tao, ipapaliwanag mo sa kanya kasi meron tao na hindi nadadaan sa, alam mo kapatid, ganito. Hindi, may mga tao talaga na kailangan bibenggahin mo din eh. May mga pagkakataong ganyan. But again, hindi ako yung magsasabi kung kailan mo gagawin yan. It's the Holy Spirit that is in you para i-guide ka dyan kung kailan mo gagawin yan.
Kasi may mga issues kasi talaga na pwede ka naman manahimik na lang na, sige Lord, ikaw na bahala yan, hindi ko na siya kakausapin, hindi ko na siya sasabihan. I know that you got him. Pero minsan may mga pagkakataon na wala eh. May mga pagkakataon na kung hindi mo sasabihan yan at hindi mo kakausapin yan, hindi magbabago yan, hindi lilihis yan. May alam mo, may mga ganung pagkakataon. So yun ang kailangan maging receptive din tayo at maging mapanuri din tayo, lalong-lalo na sa guidance at saka sa boses ng Holy Spirit pagdating sa mga ganyang bagay. Kasi dito, sa instance na ito, si Paul, talagang hindi siya nanahimik. Alam mo yun, yung hindi siya nanahimik, kailan yung, foolish Galatians, ano ba kayo? Papabudol ba kayo? Ba't kayo ganyan? Hindi tama yan. Alam niyo yun, parang ito nga yung sinabi ko last time, yung utang nga na hindi nyo mabayad-bayaran, binayaran na ng buo ng buhay niya. Ano kayo, hilo? Nagbabayad kayo ulit ngayon? Hindi nyo na nga kayang bayaran niya, tapos binabayaran nyo na naman. Alam mo yung parang gano'n sinasabi ni Paul dito. Kaya sabi niya sa verse 2, this only I want to learn from you. Biglang, foolish Galatians, biglang medyo bawis ng konti, pero ando pa rin, matikas pa rin eh. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? So sa Tagalog, sabi niya, ito lang naman yan, tanong ko lang po maaari po ba? Parang gano'n. Gusto ko lang malaman. Natanggap niyo ba yung banal na espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa batas? Parang gano'n sinasabi niya. Sige nga, sagot nga kayo. Parang kung magkaharap na sana ito, but this is a letter. So parang, sige, sagot. Anong sasagutin mo? Hindi, di ba? So automatic sasabihin na, hindi. So paano niyo natanggap? Di ba nung narinig niyo yung gospel? Di ba nung narinig niyo na mahal kayo? Di ba nung nalaman niyo na namatay siya para sa inyo? Di ba nalaman niyo na yung salvation pala is available to those who believe? Ngayon, matanong ko, di ba naniwala kayo? Di ba you believe? Di ba nung naniwala kayo, di ba you received? Di ba nagbago naman kayo? Di ba natanggap niyo yung freedom? Anong nangyari? Sabi niyo, ano nangyari? Natanggap niyo lahat yun eh. Di ba? Alam niyo yung buhay niyo noon at alam niyo rin yung buhay niyo kung anong nangyari matapos niyo siyang tanggapin. Ang laki ng pagbabago. Okay na eh. Ba't bumabalik kayo sa dati? Diba yung sabi niya, ba't bumabalik kayo sa dati? Let's go to the next slide. Sabi niya dito sa verse 3, so sabi niya, ba't kayo bumabalik sa dati? Nakuha niyo na eh. Are you so foolish? So inulit niya ulit, ganun na ba talaga kayong nagpakengkoy? Ginagamit ko ng term na kengkoy or, di ba? Ganun na ba talaga kayo nagpabudol? Ganun na lang ba talaga na having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? So sabi niya, are you guys so stupid na, ano yun? Natanggap niyo, alam niyo, nag-umpisa kayo sa spirit. Walang requirement kundi maniwala at tumalikod. Sabihin, tumalikod sa kasalanan, tumalikod sa old ways. Tapos ngayon, ba't nagpapataasan na naman kayo? Natanggap nyo na eh. Kasi pataasan, parang kailangan mas advanced ako dito. Mas kakaiba to kasi ito, pag naniwala ka, meron pa daw dapat gawin. Kailangan kong gawin to. Ganito nangyayari dyan eh. Ito nangyayari sa kanila eh. Natanggap na nila. Naging anak na kayo. Parang sinasabi ni Paul dito, na-engraft na kayo. Natanggap nyo. So sabi niya, natanggap nyo na, di ba? But now, are you now being made perfect? So actually, ibig sabihin nito, tinatapos nyo na. Parang natapos nyo na. Meron ka pa kayong gustong tapusin? Meron pa kayong gustong gawin? Meron ba bang advance? May masteral ba nito? Parang yun ang sinasabi niya eh. Lalagpasan nyo pa? Yan na yan eh. Yung tinanggap nyo, yan na yan. You are just to grow in the knowledge and the wisdom of the Lord. Pero yan na yung tinanggap nyo. Wala ka nang pwedeng idagdag dyan para mas madagdagan pa yung tinanggap nyo. Nandyan na yan. Saved ka na, justified ka na, qualified ka na, ilalabas mo na lang yan. Yun yung sinasabi ni Paul dito, wala nang mas perfect pa dyan. Na-perfect na ni Jesus yan. Napakagaling mo naman. Parang sinasabi, napakagaling mo naman. Masyado naman yata ang henyo at meron ka pang gustong gawin. Masyado ka yata masipag at meron ka pang gustong gawin. Diba? Dagdag ka na naman, dagdag ng mga kung ano-anong rights, kung ano-anong sacraments, kung meron man. Sad to say, this is what happened to the churches then and now. Kaya hanggang ngayon, di ba? We have 40,000 plus denominations. Alam lang natin, ilan lang, Catholic, Baptist, Pentecostal. Guys, we have 45,000 plus denominations. Tayong pinakamaraming denominasyon. Sipin yun, talagang puno-puno ng relihiyon. Why? Kasi alam ni Satan din kasi na ito ang totoo eh. Na nandito ang freedom. Kaya ang gagawin niya ngayon, natagpuan nila si Jesus, magwatak-watak sila. Magkagulo-gulo sila sa batas. Di ba? Magkagulo-gulo sila sa kanya-kanya nilang mga rules and regulations. Hindi pwedeng mag-unite yung mga yan. Kasi pag nag-unite yan, dun nga lang sa isang Kristiyano, talo na ako. Paano pang nagsama-sama pa yan? Ano pang magagawa ko sa mundo? Yun yung sinasabi ni Satanas eh. Kaya ganito hanggang ngayon ang nangyari dito sa Christianity.
Dito, napakarami natin denominasyon. Di ba? Dito nakikita natin noon pa may warning na si Paul. Ano to? Kaya nga kung titingnan, ano to? Di ba nila nababasa? Napagbabasa naman silang Bible. Anong ginawa nila dito? Nilaktawan? Na tulad ng pagiging ulyanin ng mga Galatians? Parang ang bilis silang makalimot. Made perfect by the flesh na naman. Ano yung ibig sabihin? Yung kaya mo na nang gawin, yung kaya mo na namang gawin, hindi na naman ba yung kayang o yung nagawa ni Jesus? Doon lang naman tayo eh. Doon sa kaya mong gawin o doon sa ginawa na ni Jesus. So bumabalik ka na naman doon. Bumabalik ka doon sa kaya mo at sa maidadagdag mo. Tinapos na ng Panginoon. So sabi dito sa verse 4, have you suffered so many things in vain? If indeed, it was in vain. So sabi nito, sa dami ng pagbabago sa buhay mo, sa dami ng naranasan nyo, I do believe even the gifts natanggap nitong mga to eh. Nag-operate sila dito. Nakita nila to, may mga miracles eh. Kaya nga umabot yan sa pagalingan at rules eh. Baka pagka ginawa ko to, mas maging magaling yung pag-prophesy ko, baka mas maging ganito ko, baka pag, alam mo yung ganito nangyari dito eh. Nagkaroon sila ng power encounter. So sinasabi, after experiencing all this, ano to, mauuwi lang sa wala? Sabi ni Paul, wag naman sana. Hindi naman dapat. Sabi niya dito, sufferings eh. Sabi niya, have you suffered so many things? So sabi, ibig sabihin, nag-suffer din sila rito. Why? I'm sure may mga persecution silang naranasan. Nakaranas sila ng persecution. Following Christ sila eh. So syempre may mga persecution yan. Diba? So ano yun? Na-persecute ka sa wala? After mo ma-persecute, biglang lilihis ka na naman? Ito na naman ang gagawin mo? Di ba na-free ka na dyan? Ano yun? Alam niyo, malapit na kayo. Parang sinasabi ni Paul, malapit na kayo eh. Papunta na kayo na mabaliwala si Kristo sa buhay ninyo. Na kung alam niyo at pinapaalala ni Paul sa kanila na alam niyo na to eh. Ano nangyayari sa inyo? Bumawala si Kristo niyan. Mababaliwala na naman yan. Sayang na maintindihin niyo, nag-suffer na kayo eh. Wag naman sanang mauwi ito sa wala. Sabi niya sa verse 5, verse 5 says, therefore he who supplies the Spirit to you and works miracles among you. So you see, kita mo may miracles. Nakita nila eh. May mga milagro nangyari sa buhay nila. Does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? Kung sabi niya dito, binigay ba ng Diyos ang Holy Spirit para makatanggap kayo ng mga milagro sa buhay niyo dahil nasunod niyo yung batas? Yung ba, kaya ba nakakita kayo ng mga miracles and signs and wonders? Diba? Yung mga pag-prophesy, mag-healing. Naranasan niyo ba yan dahil sinunod yung batas? O dahil sa pakikinig sa salita? So dito pa lang, kita na kagad natin, it's not just a changed life. They were really seeing miracles in their lives. Hindi lang yung bagong buhay. May mga milagrong nangyayari. Binanggit dito eh. So again, sabi ni Paul, nakita nyo yan. Naranasan nyo yan. Nalakaran nyo yan. Dahil naniwala kayo. Dahil tinanggap ninyo. At tumabalik kayo sa batas. Sabi sa verse 6, just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Naniwala lang si Abraham. Remember, he was already accounted as righteous. And I believe he used Abraham here, si Paul, as an example. You know why? Kailan in-account na righteous si Abraham? Remember, even before he was circumcised, in-account na siya as righteous. Remember, sa Genesis 15 yun eh. Yung command to circumcise kailan? Genesis 17. Natanggap niya yung sinabi niya na righteous ka, 15. Na-circumcise siya, Genesis 17, kasi doon pa lang sinabi. So dito pa lang, dito makikita natin that faith counted him righteous. This was before the law. So it's not the law that saves you, it's faith. So tatlo lang yan, grace of God, Jesus, believe. Diba? Natanggap mo, ay si Jesus, maniwala ka doon sa natapos niya. So sabi sa verse 7, next slide, Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. So now, kung isa ka sa naniwala, they which are of faith, who believe, are also justified. So ibig sabihin, children of Abraham ka. Guys, Abraham ang tatay ng pananampalataya eh. So, you know, just remind ourselves, we are of faith. We're sons of Abraham. So, tatay siya ng pananampalataya. Isipin niyo yan. And then, anak ka. Hindi ka lang nananampalataya, anak ka ng pananampalataya. Kuha mo yun. Kaya yung pananampalataya nandyan sa iyo. Dahil remember, we received the faith, the same faith that Peter, lahat, Paul, we have been given the same measure of faith. Romans 12.
iisa yung faith. At tinanggap natin yan eh. Kaya nga bilang pagkatao mo at sa nature mo, faithful ka na talaga eh. It's just the flesh that is stopping you from being faithful or even to believe. Kaya nga kailangan ang madalas natin ginagawa sa soul natin at lagi natin nire-renew yung mind natin is i-align natin who we are in the spirit and not what the flesh or the soul dictates. Kasi kung in Christ ka, children of Abraham ka na din. Sabi dito sa verse 8, and the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. Now, the word scripture here obviously talks about the Old Testament. Ito yung sinasabi niya, ito yung pinag-uusapan niya, that the Gentiles or pagans would be justified. Hindi daw sa sa pamamagitan ng batas, but sa pamamagitan ng panampalataya. It's by faith. It has long been predicted. Old Testament pa lang. Sa scriptures yan, tinutukoy dito, even sa Isaiah chapter 49, makikita nyo yan. And sabi dito, in you, and it was through him that all nations, Gentiles, will be blessed. How? Kasi si Jesus ang mag-descend from him. Nakuha nyo? Siya yung seed eh. Mamaya sasabihin yun. Kaya nga din tayo na blessed. Si Jesus yung naging peace natin with God. So next time, sabi dito sa verse 9, so then those who are of faith are blessed with believing Abraham. So simple lang yan. Tingnan nyo to ha. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. So ibig sabihin yan, those who are not of faith, so anong ibig sabihin? Hindi ka blessed. So if you are not of faith, tapos andun ka sa kaya mong gawin at hindi dun sa ginawa niya, or hindi dun sa nagawa niya na, it means hindi ka blessed. I'm not saying hindi ka blessed in the spirit. Blessed ka, tinanggap mo eh. Kaya lang, if ang ginagawa mo is yung kaya mong gawin at hindi ka nakadepend at hindi ka nakasandal dun sa nagawa na ng Panginoon, that hinders the blessing in your life. Why? Kasi ikaw ang nagbe-bless sa sarili mo. So hindi ka na magtataka, ba't puro sorrow? Kasi if you are of faith, and when I say faith, is faith on what Jesus had done. Ang linaw dyan, blessed ka. And of course, He adds no sorrow with it. Ano ba recipe ng blessing? Di ba? Faith and believe. Faith and believe. Kaya, ano bang action ng faith? Ano bang verb ng faith? Ng pananampalataya? Siyempre maniwala. Kaya nga believer eh. Paano ka naging believer kung di ka naniniwala? Sabi nga ng iba, unbelieving believer. Labo, di ba? Parang wala naman dapat na ganun. Amen. So sabi sa verse 10, for as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. For as many are of the works of the law. Sabi dito, kung sa batas ka pa din sumusunod, ibig sabihin, hindi under ka pa din dun sa curse. Ngayon, kung under ka sa curse, ang masakit dito kapatid, kailangan sundin mo lahat yan. Kaya mo? Yan sinasabi sa Galatians eh. Kaya nga ngayon, kung may kilala kayo na nandun pa rin dun sa law, ito sabi niyo, okay, gusto mong sinusunod yan. May kailangan sundin mo lahat. Kailangan sundin mo lahat. Kaya mo? Pag sinabi mong lahat, 613 yan. Moral law, ceremonial law, kailangan sundin mo yan. Diba? Kaya alam mo yan sinabi ni Paul dito para makita na, para makita, sinabi rin ng Bible, to all those who will read, para makita mo na imposible talaga eh. Di ba? Kailangan kayanin mo, walang pero, dapat sundin mo. Burdensome yan. Paano mo gagawin yan? Di mo kakayanin yan. Men, basahin mo lang yung Deuteronomy 28, mawiwindang ka na sa curses eh. Pag di mo nasunod, if you do not carefully obey the voice of the Lord your God, and all these curses will come up. Isipin niyo yun, Deuteronomy 28, from 15 to 68. Basahin niyo yun. Ang bibigat doon, meron ka lang sablay. Tanggap mo yan, ang sama ng mga curses doon. Then all these curses will come upon you. You don't want to hear those curses. Guys, mabigat. Actually, pag binasa niyo yun, all the more na ma-appreciate nyo ginawa ni Jesus para sa atin. Mapapa-praise God ka lang. Thank you, Jesus, kasi sinalo mo yung curse. Guys, si Paul to, he knew how to obey. He was a zealot. Talagang he thought he was doing it all for God. Yung ginagawa niya, pinapatay niya mga Kristiyano. And I believe kaya ganun na lang din yung zeal niya sa pagtuligsa niya sa mga Kristiyano noon. I believe madami din siyang di masunod eh. At ano nangyayari, tuwing hindi ka siya makakasunod, kailangan ko bumawi sa works. Kailangan ko magsurog ng ganito, sumablay ako kahapon, kailangan may ganito. Eh minsan, ganyan pa rin ginagawa ngayon. Ko sumablay ako kahapon, kailangan ko gawin to.
ka muna. Ang gagawin mo lang, kalimutan mo yan, repent ka, change direction, pinatawad ka, at ipaalala mo sa sarili mo na si Jesus nasa iyo, hindi mo gagawin yan kasi hindi ka na mag-iisip dapat ng isang bagay na hindi na ikaw. Amen? Pero dito, yung isip nila, ganun na nangyayari. Kapag under the curse ka, so ang gagawin mo, ako, kailangan kong may gawin, kasi kailangan kong bumawi. Guys, binawi na lahat ni Jesus Christ, binayaran niya na yan. Kasi up until now, ganyan na nagiging problema. May mga rules and laws na unintentional man ang pagbigay ng mga church na maburden ang mga members, pag di nila masunod, bumabawi sila sa works. Walang freedom dun. Hindi siguro nalala. I don't know if the leadership sees this. Pero hindi, ang works natin ngayon, hindi yun ang root. Ang kailangan na root natin is si Jesus. Yung works natin ngayon, fruit na. Amen? Bunga na natin yung works kaya natin ginagawa. Hindi yan yung nag-work ka para makuha mo ulit yung salvation. Hindi ka may kailangan gawin para ma-born again ka na naman. Na-born again ka na. Once lang yun. Pinanganak ka na muli. In Christ ka na. In Adam ka nun, hanggang in Christ ka na ngayon. So, ibig sabihin na born again ka na. Hindi ka na pwede ma-again and again. Amen? So, sabi sa verse 11, But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. So, he says, napakalinaw na. No one is justified by the law. It is only through faith in Jesus Christ. So, hindi pwedeng dalawa. So, sabi niya, hindi pwedeng dalawa. Pili ka lang. Pili ka lang ng isa. Sunod ka sa batas, maniwala ka kay Jesus. So, sabi niya rito, the just shall live by faith. We know that this is a quote from the book of Habakkuk 2 verse 4, that the just shall live by faith. In other words, the just shall live. This is how it's said Parang ito yung tamang pagsabi niya, the just shall live. So, ano ibig sabihin? We are the justified. We have been qualified. Righteousness ka na. So, righteous ka. Amen? So, ibig sabihin, kapag righteous ka, tinanggap mo ang Panginoon, righteousness of God ka, you have life. Nakuha nyo? Life is promised to a man who believes. Or the righteous man or justified man obtains life by faith. Taliwas sa pagkakaintindi ng iba yan na, righteous na ako, I need to live by faith. No. Nagkakaroon ng buhay ang righteous man pag naniwala. Nagigets nyo? The just shall live. May buhay by faith sa pamamagitan ng paniniwala. Nakuha nyo? So, verse 12, it says here, Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Ang law kasi is not of faith. And to think that it says in Romans 14 that whatsoever is not of faith is what? Sin. I'm not saying that the law is sin, but if you think that the law justifies you, then that is sin. Why? Kasi unbelief yun. Ibig sabihin, hindi ka naniwala ang nag-justify sa'yo is ang Panginoong Hesus sa cross. As a New Testament believer, we receive grace through faith sa finished work of the cross. So pag bumalik ka sa law, you make the cross of none effect. Ang law kasi, it does not need faith Kailangan mo lang dyan sundin. Sumunod ka lang na sumunod. Hindi mo pa nga kayang sundin Alam mo yun? Hindi mo kailangan ng pananampalataya para may gawin dyan. Sunod ka lang ng sunod. Sa faith, iba naman sa faith, bunga ka ng bunga dyan. Kita niyo yun? Pag naniwala ka, bunga ka na ng bunga. Ito naman sa kabila, sa law, gawa ka ng gawa, wala mang paniniwala, masama naman. Wala ka, ang bunga mo, sin pa din. Nakuha nyo? Kaya sa verse 13, next slide. Kaya dito sa verse 13, so sabi niya rito, coming from verse 12, na sinabi niya, naintindihan nyo na, ano yung pagkakaiba? Nakita niyo yung pagkakaiba. So now, tingnan nyo ito. Huwag ka nang bumalik doon. Kasi bakit? Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Actually, the word redeemed actually means, it's like we were bought back from sin. Parang ransom. Ransom tayo. Why? Lahat naman tayo, we all fall short. We all sinned. Remember, obey the law noon in the old covenant, obey the law, bless ka. Pagka sumunod, disobey ka, curse ka. So this is what Jesus accomplished on the cross. Grace and mercy is in Jesus Christ. Ano yun? Yung grace, the good you don't deserve, you get. Yung mercy naman, the bad that you deserve, you don't get. Paano mo nakuha yun? Through Jesus Christ. So sabi dito, cursed is everyone who hangs on a tree. Nasa law kasi ito. Amen? Sa Deuteronomy 21:22-23, binanggit doon na lahat ng nagkasala na nararapat ay kamatayan, ibitin siya doon sa tree. Should be hang on a tree. I don't have the verses here, but if someone can put it sa verse yun yung tinutukoy doon. Basta
na kailangan ilagay doon. Actually, sinasabi pa na pag nilagay siya doon, na kailangan hindi yun overnight, kailangan ilibing mo rin kinagabihan. Kasi nga, accursed of God yun, parang ganun. So dito yung nangyari dito na dahil doon sa cross, at yun ang ginamit ng Panginoon, nang sa ganun yung curse na para sa tao, mapunta sa kanya, nang sa ganun yung curse na para yung para dapat sa'yo, hindi mo na makuha dahil sinalo niya. In other words, lahat ng nararapat na gawin sa tao dahil sa kasalanan na kasalanan na naaayon doon sa batas, ginawa sa kanya. Nang sa ganun, na sino man na maniwala sa kanya at tatanggap sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran. Guys, He willingly did this for us. He consented to die the most shameful death as if siya yung pinakamasamang kriminal. Yan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Ipinataw sa kanya yung pwedeng ipataw sa isang tao na makasalanan. Yung pinaka-worst sinner, ginawa sa kanya sa krus yan. Nang sa ganun, ng sino mang guilty at pinakamasamang tao din dito sa mundo. Kaya nga kung titignan mo, di ba, ba't ganun? Yan yung grace eh. Na kahit gano'n ka pang kasama, masisave ka sa pamamagitan niya. Yan ang ginawa ni Christ sa cross. Sinalo niya yung kasalanan. He was made sin so that what? Not just to save you from hell, but also to what? Verse 14. Hindi niya lang sinave ka sa hell, di ka lang niya sinave sa curses. Ito ang pinakamabigat dito. Kaya talaga mapapraise God ka. Sabi sa verse 14, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Kita niyo, through faith. You just have to believe. Ito yun. That the blessing that Abraham enjoyed, lahat yun. Justification ni Abraham, even before he was circumcised, might also come to the Gentiles. Guys, this is us. Through Jesus Christ. Lahat ng maniwala kay Jesus, every blessing of Abraham is yours. What are those? I will make your name great. You will be a blessing. Actually, not will. You are a blessing now because you are in Jesus. You have to receive that. Ano pa yun? You get the good of the land. Amen? Ang blessing kay Abraham, alam niyo yun, na kahit napaunahin niya si Lot, sige kung ano na lang sa'yo, nasa kanya pa yun, alam mo yun, kahit magpauna siya na magpauna, yung blessing di nawawala sa kanya. Guys, ikaw yun. Kasi in Jesus ka. The promise of the Spirit, ano to? Holy Spirit indwelling, adoption as sons, through what? Faith. Guys, you see this? Paano daw? Paano makukuha? It's through faith. So bakit wala ka? Ba't di mo malakaran? Di ka naniniwala. Yun lang yun. Ito sinasabi niya sa Galatians, matapos yung foolish, why you so foolish? Ito yung tinanggap ninyo. Pinaalala niya. Naalala niyo, ito yung mga tinanggap niyo. Actually, inuulit ko lang ngayon. Parang sinasabi niya dyan, inuulit ko lang ngayon. Alam niyo na to. Ipapaalala ko lang kung ano yung tinanggap niyo. Kasi bumabalik kayo sa batas. Kaya tayo napunta in Christ kasi alam natin this is what sets us free. We were freed from the law, from sin. Amen? So sabi sa verse 15, next slide. So brethren, I speak in the manner of men, though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. So here, it's like Paul was saying, okay, sige, in layman's term, para mas maunawaan nyo. Tawag nito, papaliwanag ko sa inyo ito na lang para mas magkaintindihan tayo, para mas maunawaan nyo. Pag ang contract nagawa niya, diba, nagkapirmahan na, kung tayo sa atin ngayon, may notaryo na yan and everything, okay na yung both parties, hindi na pwede mabali yan, kontrata na yan eh. Diba, napirmahan na yan, napagkasunduan na yan eh. Same thing with God, may promise siya kay Abraham eh. And the blessing was connected to that promise. So kung ganun naman pala, nagkasunduan na yan, so ibig sabihin, wala nang kilalaman ang law dyan. Hindi pwedeng baguhin ng law yan kasi dumating yung law kailan? 400 plus years later na eh. Diba, dumating ang law for a purpose, yes, pero temporary lang yun until dumating yung seed, that is Jesus Christ. So the point here is this, God made the promise and He is true to that promise. Walang pwedeng bumali nun. Kaya sabi niya rito sa verse 16, now to Abraham and his seed, now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say, and to seeds as of many, but as of one, and to your seed. So sino yung seed? May binabanggit ko kaninang seed, who is Christ. Singular yan. Seed. Hindi seeds. This is talking about Jesus. That were the promises made. So what are these promises?
Guys, sa Genesis 22 yun, verse 17 to 18. I will bless you, I will multiply you like the stars in the skies. Your descendants will conquer the cities, and through your descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed me. Sino yung nag-obey? Yung seed. Amen? Ikaw, blessing ka sa nation na din. So my understanding is this, in this, is si Jesus din yung promise na yan eh. Abraham and his seed, not seeds. Yung promise kay Jesus tayo. Multiplied na tayo when we believe. We became sons and daughters. And now, all the nations of the earth will be blessed through us. Because Jesus obeyed it. Ikaw yung blessing. I hope you're getting this. Guys, ito rin sinasabi ni Paul dito sa Galatians. Okay lang kayo. Anong iniisip nyo para ma-bless ka pa, kaya bumabalik ka sa loob, gumawa ka ng gito? Blessing ka na eh. Nakuha nyo? Sa verse 17, next slide. And this I say, that the law, which was 400, ito yung sinasabi ko kanina, and 30 years later, 430 years pala yun, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promise of no effect. So ayan, sa madaling salita, everything I just explained, nilinaw niya dito. Hindi pwedeng mabali yung promise na binigay niya kay Abraham 430 years later pagdating ng law. Kasi pag nagkaganon, then God is breaking or will be breaking His promise. God is not a promise breaker. Amen? So sabi sa verse 18, for if the inheritance is of the law, it is no longer of promise. But God gave it to Abraham by promise. So here, the Bible says, kung yung inheritance nakuha mo through the law, hindi na promise yun. Pinagpaguran mo eh. Pinagtrabahuhan mo eh. By keeping the law. So hindi pwedeng dalawa, isa lang. Promise yan eh. It's a gift. It's grace. Hindi yan premyo dahil nasunod mo lahat. Promise sa'yo yan. Anong gagawin mo? Regalo yan. Tatanggapin mo lang. So it says in verse 19, next slide. What purpose then does the law serve? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made. And it was appointed through angels by the hand of a mediator. So ano raw ba purpose ng law? Tutor yan eh. Babysitter nga lang natin yan eh. Parang yung sinasabi niya rito. Para lang malaman ng tao kung ano yung kasalanan. Yes, it has a purpose, but just for a time. Until the seed comes. So parang tanong niya ngayon dito, kung lahat ng principles na binigay ko sa inyo ay tama, ang sinasabi niya dyan, kaya lahat ng prinsipyo binigay ko sa inyo, lahat ng itinuro sa inyo, tama. So para saan pa pala yung law? Bakit pa nga ba nagkaroon ng law? Bakit ang daming direktiba? Bakit ang daming directives, scriptures na kailangan sundin siya? So ano, baliwala na lang ba yung law? Sayang lang ba? Wala bang kwenta? No, bigay ng Diyos yan for a purpose eh. So pinaliwanag niya yun, it was added because of what? Bakit daw nilagay yan? Because of what? Transgressions. The law was given for people to know the nature of transgression or ng sin. In other words, para malaman kung ano ba ang kasalanan, kung ganong kasama ito, at ayaw ng Panginoon to, na hindi mo dapat ginagawa yan. Diba? At sa dami pa nga ng mga batas laban dyan, doon mo marirealize na because of the law, ano? Kasi ang daming batas na laban dyan na hindi mo dapat ginagawa to, dapat ganito, dapat ganyan. Sa sobrang dami niyan, doon ka rin magkakaroon ng realization na ang hirap sundin ito. Kailangan natin ng Savior from sin. Kailangan natin ng Savior. Hindi natin kaya mag-isa to. Kasi paulit-ulit nating nagagawa, ang hirap nito. Di ba? Dahil sa law, nalaman din kung ano ang penalty ng sin. May penalty. Ang bawat kasalanan, kamatayan. Diba? It was given to show us what God requires. Ano yun? Holiness. And guys, apart from Jesus, di mo ma-achieve yan. Yung law, ginamit yan for a time, panakot yan in a way kasi may penalty ang bawat kasalanan. Kaya nga, the letter kills but the spirit gives life. 2 Corinthians 3 verse 6. So talagang di mo gagawin yan. Matatakot ka eh. Matatakot ka. Plus, walang free, ito kasi yan eh. Walang freedom kasi pag pinipigilan ka lang. Alam mo yung restraint? Walang transformation sa loob. Kaya sabi niya dito, until what? So hanggang kailan natin to? Yung law daw, nandyan lang until, till the seed should come to whom the promise was made. Till Jesus comes. So hindi naman ibig sabihin, itapon mo na yan. Actually, when Jesus came, yung law, lahat nun, hindi pa tatapon yan eh. The law is now written in your hearts. Nature mo na yan.
Luma yung pagkatao mo na dating mahilig kang gumawa ng masama o masarap gawin yung bawal, hindi na. Hindi ka na gumagawa niya, mabuti ka na. Because if you sum up all the law, hindi mo gagawin yung mga yan if you have love. That is Jesus Christ. Kaya hindi ka na kailangan pagbawalan kasi may pag-ibig na sa puso mo. If you have love, you won't hurt other people. Hindi ka gagawa ng kasamaan kasi may pag-ibig ka na. At yung pag-ibig na yan is not just human love, but the love of Jesus. Amen? And here, binanggit yung mediator. Here, the mediator na tinutukoy dito was Moses. He was the mediator between God and man when the law was given. Actually, si Abraham din, naging mediator din yan. But now we have a mediator and that is Jesus. 1 Timothy 2 verse 5. Kaya nga, if up until now, ikaw yung nagme-mediate between God and man, inaagawan mo na naman si Jesus ng eksena. Parang isip mo, ako na lang. So, paano mo inaagawan si Jesus ng eksena? Bigyan ko kayo ng example lang. Lord, patawarin mo tong bansang ito. Patawarin mo tong mga ito na ang sasama nila, unawain mo sila. Kasi ito ginagawa nila Moses sa kanila Abraham noon. Wala pang mediator eh. Pero guys, may mediator na tayo si Christ eh. So, di ba? Jesus already died on the cross. So, kailangan na lang tanggapin mo ang kapatawaran. So, sasabihin ng Panginoon, ano sinasabi mo, patawarin? Pinatawad ko yung mga yan. Pinadala ko nga anak ko eh. Amen? So, bakit may dadasal yun? Bakit mo sasabihin yun? Pinababa na si Jesus para sa pagpapatawad ng kasalanan. Hindi mo na kailangan ihingi pa ulit ng tawad yan, lalo na para sa ibang tao, pinatawad na ng Panginoon yan. Ang kailangan na lang nila tanggapin. And as Christians, ano na lang gagawin natin is to enforce that victory sa mundo. Anong unawain? Di ba? Yung kailangan maunawaan natin na kaya pinababa si Kristo para sa pagpapatawad ng kasalanan. Kaya yung ginagawa dyan, iba, patawarin niyo po sila, ganito. You're taking Jesus' place. And actually, anti-Christ pa nga yun eh. Kasi parang kulang pa yung ginawa ni Christ. Tapos na yun in the cross. Wala ka nang idadagdag pa. All you have to do is to believe and to receive. So verse 20, now a mediator does not mediate for one only, but God is one. So what does this mean? A mediator mediates between two parties na may problema. Which is why Jesus is the perfect mediator. Bakit ka mo perfect mediator yan? Kasi he was both God and man. Alam niyo yung both sides. Amen? He's the perfect mediator. So sabi sa verse 21, next slide. Is the law then against the promises of God? Certainly not. So actually, ito rin yung sinasabi ko kanina. Pinaliwanag ko nga. Is the law then against promises of God? Certainly not. So sabi niya, hindi naman. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. But so verse 22, but the scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. So here's the thing. Yes, the law was good naman. It's pure. It's holy. Galing kay God yan eh. And it's not against His promise then. The thing is, the law just could not give life. Hindi yun ang nature ng law. Naging babysitter lang yan for a time until Jesus comes. Kaya sabi dyan, but the scriptures said all had sinned. Sinner talaga eh. Kaya in need of a Savior. Alam nyo sa New King James kasi tayo, but if you check the King James, faith of Jesus Christ yan. Yung nakalagay dyan that the promise by faith of Jesus Christ yan. Amen? Kaya titignan mo, faith of Jesus Christ ulit yan. It's His faith na binigay niya sa atin. I have a teaching about the gift of faith. Check nyo yun para mas maliwanagan kayo about the faith na tinanggap natin in Jesus Christ. Tinanggap natin yun. Pare-pareha sign ng faith. Even the faith to believe, binigay niya rin kasi alam niya hindi natin kakayanin. Says in verse 23, next slide. 23. Yan. But before faith came, we were kept under guard. So ito yung sinasabi ko kanina. Parang babysitter lang. We were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. So everything we have been talking about is this. Bago dumating yung faith na yan, may taga-alaga tayo eh. May taga-bantay. Yan nga yung law. Pero yun nga, prison na nga rin in a way eh. Prisoners of sin because of the law. Wala nang ibang isip kundi wag magkasala, wag gawin to, wag gawin yan. Kakaisip dun sa kasalanan na wag gawin, yun ang paulit-ulit na nagagawa. Kasi nga walang indwelling, walang Holy Spirit. Bigat ng law sa totoo lang. Isipin mo, may gawin ka, condemn ka. Wala kang gawin, condemn ka pa din. Alam mo yun? Naku, wala akong ginagawa, kailangan natin may gawin ako. Naku, may nagawa ako, naku, patay ako. Ang bigat. Talagang wala kang pupuntahan.
Kaya nga di ko talaga maintindihan bakit hanggang ngayon, yan paulit, kikita mo, nasa Bible yan, ha? Nakasulat yan. I just don't get it. Na hanggang ngayon, bakit pinipilit pa rin yung mga law-based theology na walang freedom? Prevalent pa rin sa churches yan hanggang ngayon. Hindi nga sa law bumabalik, gumagawa naman ng sariling law. Kakalungkot. Samantalang ang linaw sa Bible that the Spirit gives life. Pag may Jesus ka, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So sabi sa verse 24, therefore the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. Ito nga yung sinasabi natin. Nandito na si Jesus sa atin eh. Mapapa-praise God ka na dito. Sabi ni Paul dito sa Galatians, tapos na yan eh. Mapapa-praise God ka na lang. Thank you, Jesus. Hindi ka na kailangan pagbawalan. Hindi ka na kailangan i-restrain. Why? New nature ka na. Yung puso mo, bago na. Bagong nilalang ka na. Old is gone, new has come. You've got the same faith Peter had. It's got the same faith Paul had. You've got the same faith that Jesus Christ had because it's the faith of Jesus Christ na hawak mo. So, ibig sabihin, buo ka. Bago ka. Hindi ka na kailangan alagaan. Bakit ka mo? Kasi ikaw may tagapag-alaga ka na doon sa loob mo. At mismong yung tagapag-alaga noon, iisa na kayo. Nandyan na siya sa'yo. Christ in you, the hope of glory. Colossians 2:8. Yeah, Colossians 1:27, I mean. Amen? So verse 26, it says, next slide, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Praise God. So ito yun, alam mo yun, parang sinusuma total eh. Diba? After all this, sinabi na, okay, ba't kayo bumabalik dyan? Hindi nyo na kailangan bumalik dyan. For a time, yung law na yan, may nagkaroon ng purpose yan. Siyempre, naintindihan natin ano yung kasalanan, ano yung penalty, diba? Pero dumating na yung seed eh. Dumating na si Christ eh. Amen? Dumating na si Christ. At pagdating niya, nakawala na tayo dyan. Now, dahil nilagay natin yung pananampalataya natin sa Kanya, you are now sons of God through your faith in Jesus Christ. So if you believe Jesus died on that cross and risen for you, you are sons and daughters of God. Sabi sa verse 27, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. I said, put on Christ, immersed into Christ, Christ in us. We are one. He resides in us. Anong ginagawa na natin? Nilalabas na lang natin si Jesus kasi nasa loob siya. Kung nasa loob siya, yan naman ang kusang lalabas sa atin. You put on. Sabi nga, you have to put on Christ. Sink into. We are one. Paalala mo na nandito siya sa atin. What I mean by this? In character, in trait, Jesus ka. As He is, so are we in this world. Kaya nga when we get water baptized, that is the very declaration that we and Jesus are one. Yes, water baptism is not a requirement, pero pag ginawa mo yan, parang sinabi, di ba, may kanta yung, I have decided, no turning back. No turning back, eto na yun. Alam mo talagang, eto na yun. I'm in Jesus. Di ba, Jesus and me are one, nasa loob na siya. Thank you, Lord, no turning back. Ilagay mo na, kasi nandito na siya. So, siya na yung lalabas. Hindi na ikaw yan. Galatians 2:20. But Christ that is on the inside of us. The life that we now live, we live by the faith of the Son of God. Amen? Kung sabi sa verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Remember sa Colossians 3, remember sinabi niya rin ito, that we are one, no Jew nor Greek. Kaya nga sa totoo lang, huwag kayo mga galit ha, but if up until now, Christian ka na, tapos may mga sinusunod ka na mga, kung ano-anong mga ritual, kasi Jewish traditions, kasi Jewish tradition yan, kailangan ko gawin yan. Wala na yun eh. Wala na nga, no Jew nor neither Jew nor Greek, neither slave nor free. We are all one in Christ. Di ba? Ba't ka magpapaka-Jew kung Christian ka na? Now, kung maintindihan ko pa yung mga sumusunod sa ganyan, siguro may mga inaabot na Jew, kaya medyo sumasabay doon, naintindihan ko pa. Pero kung wala, you need to read this. We're all the same. One na tayo. Iisa na tayo. Wala ka nang kung ano-anong dapat pang ginagawa. Iba nga, hindi nga magpapaka-Jew, magpapaka-Buddhist pa, magpapaka-ito pa. Kristiyano na, tinanggap na si Jesus, kung ano-ano pang nobina ang ginagawa. Isa na tayo. Christ in us. Tapos na. Wala ka na ibang gagawin. You just put your faith
in Jesus Christ. At hindi lang yun, yung faith na nandyan sa'yo, yung faith ni Jesus Christ na tinanggap mo. Amen? And then in verse 29, here's our last verse. So in the chapter 3. And if you are Christ, kapatid, alam mo, lagay mo sa puso mo to, lagay mo sa isip mo to, sabihin mo sa sarili mo to. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Wow, thank you, Jesus. We are heirs. You are in Christ. If you are in Christ, every promise made to Abraham, co-heir ka dyan. Kasama ka sa benefits. Are you getting this? So bakit ka babalik dun sa law-based? Bakit ka babalik dun sa rules and regulations na kung ano-ano, 613 commands, kung dagdagan mo pa, gawin mo pa 700 yan, dun sa mga nagdadagdag pa. Bakit ka babalik dun? In Christ ka na eh. Abraham seed ka na eh. So, ibig sabihin, co-heir ka na din. Amen? Now, to remind you, this is the promise. In Him, all should be blessed. Guys, you are blessed coming in and coming out. Kung tignan niyo sa Deuteronomy 28, blessed ka na because of Jesus Christ. This is you. So, I want to leave you with this verse kasi gusto kong punta natin yung promise kay Abraham eh. Kasi Abraham, heirs tayo according to that promise eh. Let's go to the next slide. Para ma-digest natin to. Genesis 12, verse 2 to 3. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Kapatid, ito ka. Andyan yan. Amen? Blessed ka. You'll be great, and you will be what? A blessing. Hindi ka ba nagtataka na sa household mo lang, nabe-bless yung mga tao sa paligid mo? I don't know about you. But for me, witness ako dyan. I know, malamang naman all of you here sees that. Even your office, your workplace, wherever you go, nabe-bless sila. Not just financially, but nabe-bless sila because of you, because of Jesus on the inside of you. Especially kung nasi-share mo si Jesus. Kasi only then that you can be a blessing by blessing them with Jesus. Sabi sa verse 3, I will bless those who bless you. Magtataka ka, yung mga nagbe-bless sa'yo, blessed na blessed. Amen? Pag bine-bless ka, blessed na blessed yung nagbe-bless sa'yo. Kasi blessing sa'yo yan eh. Co-heir ka. And I will curse him who curses you. Now, just to give you background on this word curse, yung curse dito na tinutukoy dito, this came from the Hebrew word haor. And it means, yung curse dito is putting light. God is not really cursing people sa mga nagka-curse sa inyo. Pero ang ginagawa niya, He's shining light on the people who curses you. Anong ibig sabihin nun? Same thing na nangyari kay Paul bago siya maging Paul. Same thing na nangyari kay Saul bago maging Paul. Na sinagad siya ng araw, nabulag siya saglit, kasi nga parang masyado siyang nasilaw. So, ganun ang gagawin ng Panginoon. Doon sa mga nagka-curse sa inyo, sa mga nanloloko sa inyo, sa mga nagsinungaling sa inyo, sa mga nanira sa inyo, sa mga kung anumang gumawa ng hindi maganda sa inyo. Ang ginagawa ng Panginoon dyan, He's putting His light on them to make them realize mali yung ginagawa nila, for them to repent. Amen? And sabi nito, and in you, all the families of the earth shall be blessed. Guys, ito kitang-kita na ninyo sa buhay ninyo. Ngayon pa lang. In you, all the families of the earth shall be blessed. Guys, you have the blessing on the inside of you. Kanina, di ba, if you are not of faith, ano nangyayari? Yung blessing nawawala. So anong gagawin para magtuloy-tuloy yung blessing? Patuloy kang maniwala doon sa natapos ni Jesus Christ. That is how we fight the good fight of faith. Paano natin fina-fight yung good fight of faith? Siyempre, di ba, paniwalaan mo kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon. Anong laban dyan? Hindi ka naman nakikipaglaban pa sa kaaway eh. Talo na siya eh. Anong nilalabanan mo lang? Yung sarili mo at saka kasinungalingan ng kaaway. Talo na yung kaaway. Ano lang ginagawa niya? Butal ng kasinungalingan yan. And ang madalas, ang kaaway pa nga natin talaga is yung sarili natin, yung soul natin. Kasi ayaw tanggapin yung katotohanan na meron tayo in Christ. Doon pa rin sa negative, doon pa rin sa anxiety, doon pa rin sa worry, doon pa rin sa sa 1 Timothy 6 binanggit yun, doon pa rin sa love of money and so on and so forth. Di ba? Huwag tayo doon. Ang puntahan natin dito is what? Remember, you are co-heirs in Christ.
in Abraham. You're Abraham's seed. You are a blessing. So right now, I just want to speak a blessing to each and every one of you. I bless you because the God has already blessed us. So right now, kailangan makatayo ka na blessed ka. Right now, I really come against every lies of the enemy na nandyan sa isip ninyo, na iniisip ninyo wala kayong kaya, hindi nyo kaya, hindi na kayo gagaling, nangganyan na lang kayo. I come against that in Jesus' name. In the name of Jesus Christ. We are blessed. We have been blessed. And we are a blessing. And we will be, pagkukontinue tayo to be a blessing, magpapatuloy ito. Dahil ang daming naghahanap ng blessing. At alam niyo ano yung totoong blessing? It's Jesus. At nasa inyo yan, mga kapatid. Nandiyan si Jesus sa inyo. So yung blessing nasa inyo. So what's stopping you from blessing others? Amen? Amen. That's what I have for you guys tonight. Brother Sech, baka may add ka. Amen and amen. Yes, we are blessed. So good to hear that. Grabe. It's such a good reminder. Yung ano nga bro, yung when it came to the curse, right? Like if we look at what the curse is, it's actually sin. And I was reminded of 2 Corinthians 5:21, which says, "Him who knew no sin became sin, so that we might become the righteousness of God in him," which is in Christ. Amen. Diba? So yun nga, it's no longer, ang ganda ng sinabi, the whole chapter, bro. You went through the whole chapter of chapter 3 and kaya ginawa yung law. Ito, ang linaw, oh. 'Di ba? Pero bakit nga, 'di ba, most churches still follow the law? 'Di ba? I mean, it's good to know the law. 'Di ba? Alam natin the law is the ministry of condemnation. Pag hindi alam ng tao na makasalanan sila, bigay natin yung law, 'di ba? Pag hindi nila alam yung tama o mali, pag binigay natin yung law, malalaman nila. And most of us already know the law. So, that's where the curse is. You're sinful, 'di ba? Like pag nalaman mo makasalanan ka, 'di ba? That's what Christ has done, yeah. And it's such a refreshing, take on the gospel, 'di ba, na wala nang rules. Actually, we're all free. 'Di ba, bro? Like we've been set free to do. Amen. Kaya nga naging controversial minsan kasi ako madalas pag nagtuturo, parang napapailing sila lalo kapag nasa ibang lugar, ano? Nasa ibang lugar. Wala nang bawal, parang hindi nila matanggap na walang bawal eh. Wala na kasi pag nagbago ka, tinanggap mo si Jesus, wala na talaga. Kasi hindi na ikaw yung gumagawa ng bawal, wala na sa pagkatao mo yan. Hindi nila mag-gets eh. Up until you really read your Bible and have a revelation of what Jesus has done on that cross, doon mo lang maintindihan talaga. Especially lalo pag tinanggap mo. Tsaka pag kunyari you realize na you're a new creation already, 'di ba, hindi ka na babalik sa luma eh. Kasi yun nga bro, sinabi mo 'di ba na pagka malinis ka na nga, 'di ba? Naligo ka na, nagbagong damit ka na, biglang lulublob ka ulit dun sa putek, 'di ba? Which is contrary to the gospel. And that's why it's called the good news, 'di ba? Magandang balita na yung ginawa ni Jesus. Actually, he didn't just set us free from sin, 'di ba? Which is the curse, 'di ba? Christ became a curse for us. Kailangan natin maintindihan, ano ba yung curse? Ano ba yung dulot ng sin, 'di ba? Nandiyan yung sakit, nandiyan yung poverty, nandiyan yung bondage. And that's what Christ has set us free from. So it's such a, refreshing reminder to go through all this. And isa pang bonus dito, like, we are all children of God. Eh. Sometimes it's become, alam mo yun, parang ano na siya, parang Christianese. Parang, I'm a child of God. Pero naiintindihan ba talaga natin what it means to have a father? Diba? A father who loves you, who's your provider, who's your healer, who's your deliverer, who's your redeemer. Diba? Do we understand what it means for us to be children of God? And the more the more that we can understand this, the more revelation we're gonna get para lalo natin maintindihan ano bang ginawa ni Christ for us. Diba? So, man, this is so good. And Sipin mo, no? Kung titignan mo nga eh.
Nasa Bible naman yan. Ever since yun ay naging problema. Hindi ko maintindihan, nababasa naman nila. Ba't kaya? But that's it eh. Yun yung ginagawa ni Satan talaga eh. So kaya talaga, grounded ka eh. Kaya talagang yung gospel, kaya yung tukoy na nila ng ibig sabihin ng gospel is too good to be true eh. Parang, totoo ba yan? Yun lang ba talaga yan? Hindi nila matanggap. Yun na yun. Yun na eh. Yun. Actually, ito nga, linaw dito, di ba, sa verse 21 ba? It says, "Is the law then against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law." Pero hindi nga, di ba, the law was not given for us to obtain the promises. The law was given to make us realize na makasalanan tayo. Di ba hindi yung parang may 10 commandments ka sa bahay mo na naka-post, di ba? I mean like siguro in relevance to that kasi para sa atin we grew up as a Catholic nation, di ba, yung Philippines. Madalas percentage wise predominantly Catholic. So yung paniniwala talaga nandiyan yung nandiyan yung last supper sa dinner table, di ba? Nandiyan Correct. yung law nga, yung law na kailangan sundan and actually we can't keep the law. 'Di ba? It's very difficult. 'Di ba? And it's easier said than done. 'Di ba? We could easily say na we are children of God. 'Di ba? Alam yan ng Kristiyano eh. Pero what does that mean? 'Di ba? What does it mean for us to be children of God? 'Di ba? And in verse 26 sabi, "For you are all sons of God through faith in Christ Jesus." And I think you mentioned, bro, yung faith of Jesus. If we look at the word of, it's actually replicating the subject. So what you have is the exact same replica of what Jesus has. Diba the same faith. The same faith Jesus had to believe, in all the promises. Diba when he died, he fulfilled every prophecy that was written in the Old Testament. Diba he had to say, "I thirst," diba, to fulfill the scripture. He had to say, "It is finished," to fulfill the prophecy. Isipin mo yun, parang mamatay-matay ka na pero kailangan mo pa rin sabihin all of these things kasi alam mo eh. Kilala niya sarili niya. He is the word that was spoken and he had to reveal it to us. Diba? And God became man para lalo natin maintindihan. So, yeah, it's such a refreshing reminder. And if any of you guys have any questions, baka meron insight or anything in your mind that you want to ask, please feel free to ask us. Because this is all about interaction also with you guys. We want to find out baka merong katanungan. Meron bang gusto bumalik sa law? Palagay ko wala eh. Pero magtataka nga, tingin mo dito, kaya sila natawag na foolish eh. Kasi bumabalik eh. May mga bumalik. Kaya ganun siyang kainis eh. May mga bumalik. Nakakalungkot. May mga ganyan pa rin ngayon. So praise God. Praise God for the freedom that we receive. Amen. Praise God indeed. But we are blessed. Diba? We just go back to the promises and you mentioned nga bro na diba in Deuteronomy 28, diba all the promises are there, all the blessings, diba 1 to 14 and then 15 to 68 are all the curses that we have been redeemed from. Diba? So lagay natin yung Deuteronomy 28, check natin, ano ba yung mga curses that you've been redeemed from. Diba that's why, yun nga, wala na yung alam mo yung pagka nagmumura ka pa rin or, may bisyo ka pa rin, alam mo, hindi na tama kasi you've received grace eh. Diba ayaw mo nang ulitin, ayaw kunyari na, bumalik ka sa kasalanan. Diba ayaw mo nang ulitin kasi you know that you've received grace and you know that you're better. Diba that the righteousness of God already dwells within you.
So it's really refreshing. Are you guys blessed by this message? Can I hear an amen? Amen. Amen. So, Amen. 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 Amen, amen. Praise God. This is the gospel, diba? This is the good news. Hindi na natin kailangan bumalik. Naalala ko dati mag-genroflect pa ako, papasok lang ako sa simbahan. Ginagawa niyo rin ba dati yun? Oo, ginagawa ko yun. Sakristan ako noon eh. Parang cool, di ba? yung ano kasi genroflect ka eh, parang knight ka eh. Naalala ko nga yan kasi last week lang nag-attend ako ng ng wedding sa church wedding. Yung nakita ko nga dumaan yung nagkukuha ng offering sa gitna. Oo nga pala, naggaganon nga pala sila. Alala ko. Parang reminds me of a knight, eh, di ba? Nagbabaw. Yeah. Which is good, pero alam mo yun, parang I think para sa atin it's just the position of the hearts. Di ba? In our hearts. So yeah, praise God, bro. Thank you so much for the word and for the message. And does anybody have any questions? Meron po ba? Meron gusto magtanong? Anything in your mind? You know, if you don't want to go back to the law anymore, praise God. Diba? Yeah, there's a question here we got from Miss Ellen. Sometimes may mga verses, children of God, sometimes may son of God, may significance pa ba yun? May significance ba yun? Not really. It's the same thing. Yeah, I think if we differ, di ba, parang syempre, not all are sons kasi meron ding daughters. So I think the interpretation or the translation might, you know, in general, they make it sons, pero that means lahat tayo, di ba? We are Children pa rin. children of God, yeah. So we are children of God. So I think it's the same. So hindi equal rights to equal rights to if you're a male or a female, you get equal rights. And we're all his favorites. So I think that's the good thing. Sabi kasi sa Bible that God doesn't play favorites, diba? Pero if I forget where, pero may nakalagay in the New Testament that you are his favorite because you've received his son, his one and only son, Jesus Christ. So yeah, thank you so much for that question. Oh, that's really good. Sis Jane said yung sons means, it doesn't mean gender, but it's our position. Right? Yeah, that's your children. Kaya children nga, in general. Position na natin yun. We were adopted sons. Amen. And we get the same benefits, diba, that Jesus has. Diba? Sino magbibigay ng ganun? Diba? No, not really. Not mature, no. Yung ano niya na sons of God is mature version ng children. No, I don't think so. Yung ano. Yeah, I think it's just the translation or maybe in other. Ito lang sa Galatians, di ba? Yung last verse, yung verse natin. What verse was that? Yung we are all now 3:26. one in Christ. Neither no Jew nor Greek, male or female, all we are now one in Christ. Oh, 28. Even the faith, we have the same faith. Oh, here it says in the Passion Translation, we no longer see each other in our former state, Jew or non-Jew, rich or poor, male or female, because we're all one through our union with Jesus Christ. So yeah, praise God. One. So pantay-pantay talaga. Even the faith, we've been given the same measure of faith. Even the Holy Spirit, walang may junior, walang may senior, pantay-pantay tayo. And yung maganda dito, bro, yung yung the only requirement or condition that we need is just to believe. Yun lang talaga. Ang nagmamature lang sa atin is yung mind natin, yung isip natin. Kasi kung mayroong work in progress sa atin, it's our mind. It's not the spirit side. Kasi sa atin, kumpleto na tayo dyan. Complete na tayo dyan. Justified, qualified. Every spiritual blessing, andyan, tinanggap natin in our spirit. So ang inaayos lang natin is our mind. Kaya nga we renew our mind every day.
to believe and to align ourselves who we are in the Spirit. Yun lang yung nagmamature sa atin. So, doon tayo nag-grow in wisdom dito sa isip natin. But as far as the Spirit is concerned, andito na sa atin lahat, tinanggap na natin. Pantay-pantay tayo talaga. So, nagmamature tayo in our minds, in our souls. Kailangan ko ba mag-serve, bro? Or kailangan ko mag-sign up para ma-qualify ako? Wala na, qualified ka na, bro. Bakit Justified, ako muna dumaan qualified, ng level 1 or level sanctified. 2? Or baka kailangan mo na mag-volunteer, no? Or I don't know. No, we don't. It's grace. Grace God has given us. Undeserved, unearned, unmerited favor. So we praise God for that. Amen. Amen. Anybody else, baka meron pong prayer request? We can all agree in faith. Does everybody believe in this gospel? If you guys believe, just if you're still there, just raise your hands, digital hands, or just say amen, para we can hear a response. You guys are still there? Amen. Amen. All Amen. right. All right. Praise God. Pastor Much, you want to say anything else? Wala naman. Yung mga announcements naman, binibigay naman sa center. So, see you Saturday din sa mga attend this Saturday. And soon to announce yung mga rates namin sa Brizo, sa workshop. Workshop this August. Yeah. That's it. Okay. All right. So let's close in prayer, guys. Let's just join our hearts and just focus on Jesus right now. So right now, Father, we just thank you. We just praise you, Lord. At Panginoon, nagpapasalamat kami na napakabuti niyo, Panginoon, sa amin. We thank you, Lord, for this promise that you've given us. All your promises, Lord, are yes and in Christ Jesus, and amen. So, Father, give us revelation right now para makita namin, Panginoon, kung sino kami in Christ, that we are now your righteousness because we believe, that we are now healed because we believe, that we are now children of the Most High God because we believe, that we are now your righteousness because we believe, that we are now forgiven and set free because we believe. And we thank you, Father, for giving us the same faith that you have. We don't deserve it. We can't earn it. There's nothing we can do about it, but you just give it to us, Father. And we receive it all by faith. Father, we thank you, Lord, for this ministry. Lord, magpapasalamat kami sa bawat isa who's here tonight. And we pray, Father, a special blessing. We declare peace over our finances, over every house, over every problem, over every opposition that we face. And we declare, Father, shalom, the authority to destroy the chaos that's surrounding you. We reject that right now and we release peace. And Father, we thank you for your word is faithful. And we give you all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' name we pray. And everybody says, amen. 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 Thank you, everyone. God bless. Good night. Good night. Good night,